Mga ka-clover, ang snake plant na kilala rin na tawag sa Sansevieria o mother-in-law's tongue ay isa sa mga pinaka-popular na halamang ginagamit hindi lamang bilang palamuti sa bahay, kundi pati na rin bilang natural na pampaswerte at pangkalusugan. Kilala ito sa kakayahang maglinis ng hangin, magbigay ng proteksyon laban sa masasamang enerhiya at magsilbing natural na lunas sa ilang karamdaman. Sa pagdaan ng panahon, maraming kultura ang nadiskubre ng iba't ibang paraan kung paano gamitin ang snake plant upang mapabuti ang kalusugan at kapaligiran. Bukod sa pagiging pampaswerte, lalo na sa Feng Shui, ang snake plant o Sansevieria ay may ilang gamot o health benefits din. Ayon sa mga tradisyonal na paniniwala at ilang modernong pag-aaral. Number 1, pampalinis ng hangin. Kilala ang snake plant sa pag-absorb ng toxin sa hangin tulad ng formaldehyde, benzene at xylene. Sa ganitong paraan, nakakatulong ito sa pagbuti ng kalidad ng hangin sa loob ng bahay na mabuti sa respiratory health. Number 2, natural na humidifier. Nakakatulong ito sa pagdagdag ng moisture sa hangin na mainam kung ikaw ay may ubo, sipon o dry skin. Pangtatlo, pangkontra sa stress at anxiety. Ayon sa ilang holistic approaches, ang pagkakaroon ng halaman gaya ng snake plant sa bahay o opisina ay nakakatulong magpababa ng stress levels at anxiety. Pang-apat, tradisyonal na paggamit. Sa ilang kultura, lalo na sa Africa at Asia, ginagamit ang extracts ng snake plant bilang panggamot sa sugat or antiseptic o anti-inflammatory. Pero ingat lang po tayo mga ka-clover kasi hindi lahat ng bahagi ng snake plant ay safe i-consume. Actually, mildly toxic siya kung makain ng sobra, lalo na sa mga pets at bata. Traditional na gamit ng snake plant bilang pangunang lunas o first aid, panglunas sa maliit na sugat at gasgas. Ang katas na ito ay pinapahid sa sugat para makatulong sa paglinis at pagpigil ng impeksyon dahil may natural itong antimicrobial properties. Pangalis ng pamamaga o pantal. Yung dinurog na dahon ay direktang pinapatong sa namamagang bahagi ng balat. Nakakatulong ito para mabawasan ang pamamaga o pangangati, lalo na kung galing sa insekto ang kagat. Ang snake plant ay pwede ring pang-relieve ng minor burns o paso. Katulad ng aloe vera, ginagamit minsan ang gel like extract ng snake plant para palamigin ang minor burns. Pinapahid ng dahan-dahan sa paso para mabawasan ang sakit at pamumula. Kaya halimbawa po pag napaso po kayo, pwede po yung snake plant pang first aid po natin kung wala tayong ibang alternatibong gamot para sa paso, kagat ng ahas, kagat ng insekto, kagat ng aso, pusa at daga. Pwede din ito sa mga natitanos. Ganon karami ang taglay ng benepisyo ng snake plant. Paano gagawin? Dikdikin lamang ang dahon ng snake plant hanggang sa kumatas at itapal ang makatas na dinikdik na dahon ng snake plant sa sugat. Ngunit, hindi ito kapalit ng modernong gamot. Kung malalim or maruming sugat o malubhang paso, kailangan pa rin proper medical attention. Ang snake plant juice, kahit ginagamit sa balat, pwedeng magdulot ng mild irritation sa ibang tao. Kaya test muna sa maliit na parte ng balat bago gamitin ng buo, mga ka-clover. Ang tips na ito mga ka-clover ay para lamang sa mga malalayo ang lugar sa ospital dahil mas kinakailangan pa rin natin magpa-inject dahil first aid lang po ito. At itong klaseng snake plant ang mas mainam po.
yung ganito. Kung wala naman kayong klaseng ganitong variety ng snake plant, okay lang naman po kahit anong snake plant. Pero mas maganda po kasi yung ganitong klaseng snake plant, mas makatas siya. Isang tips pa po mga ka-clover ang about sa snake plant. Kayo po ba ay nagpapatubo o nagtatanim ng snake plant sa tubig? May mga nagtatanong po sa akin kung pareho lang po ba ang benepisyo o swerte ng dala ng snake plant kapag pinatubo ito sa tubig kaysa sa paso? Opo mga ka-clover, maswerte pa rin kahit sa tubig mo lang pinapatubo ang snake plant. Ang snake plant ayon sa Feng Shui at mga tradisyonal na paniniwala ay nagdadala ng good luck, protection at prosperity. At hindi mahalaga kung ito ay nakatanim sa lupa o nakalubog lang sa tubig. Ang mahalaga ay buhay, malusog at maalagaan ang halaman. Bakit swerte pa rin kahit sa tubig? Ang tubig sa Feng Shui ay sumisimbolo ng kasaganaan, daloy ng pera at magandang enerhiya. Kapag ang snake plant ang nakatanim sa tubig, pinagsasama mo ang swerte ng halaman at ang positibong simbolismo ng tubig. Nakakadagdag po ito sa freshness at kalinisan ng enerhiya sa bahay o opisina. May mga nagtatanong din po kung ano ang mas malakas ang swerteng dala ng snake plant. Yung nakatanim po ba sa paso o nakatanim sa tubig? Ngayon ang sagot ko po sa inyo mga ka-clover, parehong nakakapagdala ng swerte ang snake plant. Pero depende sa kung anong klase ng swerte ang gusto mo. Ang snake plant sa tubig ay malakas para sa kasaganaan, daloy ng pera at malinis na enerhiya. Simbolo ng flow, tuloy-tuloy na blessings at oportunidad. Ideal sa mga gustong bagong simula o mabilis na galaw sa karir at negosyo. Kung ang snake plant mo naman ay nasa lupa o nasa paso, mas malakas para sa stability, protection at pangmatagalang swerte. Simbolo ng growth at matibay na pundasyon sa buhay at negosyo. Ideal para sa mga gustong panatag na proteksyon sa tahanan o opisina. Kung gusto mo ng mabilis at tuloy-tuloy na swerte, parang pera, bagong trabaho or negosyo, magpatubo ka sa tubig. Kung gusto mo naman ng matibay, long-term na swerte at proteksyon para sa kalusugan, pamilya at bahay, mas maganda ang nakatanim sa lupa. Kaya naman, pareho po ang nagbibigay ng swerte ang snake plant, pero magkaiba ang focus ng swerte, depende kung ito ay nakatanim sa paso o sa tubig. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung saan ba dapat ilagay sa loob ng bahay ang snake plant para magdala ng swerte, sa Feng Shui at mga traditional beliefs, may mga specific na lugar sa bahay kung saan pinakamagandang ilagay ang snake plant para magdala ng swerte. Sa malapit sa pintuang pasukan or main door or entrance, ilagay ang snake plant malapit sa pintuan para saluhin at i-filter ang negatibong enerhiya bago pa ito makapasok sa bahay. Pinaniniwalaan din na nagbibigay ito ng proteksyon at good luck sa lahat ng pumasok. Sa living room or sala, ilagay sa isang sulok o sa tabi ng sofa ang snake plant para mag-circulate ng positive chi or energy sa buong bahay. Mas maganda kung sa southeast corner ng sala dahil ang southeast ay direksyon ng kayamanan at kasaganaan sa Feng Shui. Sa home office o worker area, ang snake plant sa work desk o study area para magbigay ng focus, productivity at career luck. Sa wealth corner ng bahay, sa Feng Shui, ang wealth corner ay karaniwang nasa southeast part ng kabuuan ng bahay. Ilagay doon ang snake plant para palakasin ang daloy ng pera at kasaganaan. Tips ko po sa inyo, hindi po recommended na ilagay ang ating snake plant sa bedroom. At ang isa pa sa pinakamahalaga ay panatilihing malinis, buhay at malusog ang snake plant. Huwag hayaang mamatay o mabulok kasi pwede rin itong sumisimbolo ng black sa swerte kung papabayaan.
Sa kabuuan, ang snake plant ay hindi lamang isang maganda at matibay na halamang pampalamuti. Ito rin ay isang likas na yaman ng kalikasan na nag-aalok ng malinis na hangin, positibong enerhiya at simpleng lunas sa ilang karamdaman. Sa tamang pag-aalaga at tamang kaalaman, ang simpleng halaman na ito ay maaaring maging kasangga natin sa pagpapabuti ng ating kalusugan, kapaligiran at kabuuang kabutihan sa buhay. Kaya't alagaan natin ang snake plant hindi lamang para sa swerte, kundi bilang isang simbolo ng kalusugan, katatagan at kasaganahan sa ating tahanan. Kaya yung mga wala pa pong snake plant dyan, mga ka-clover, maaari na kayong mag-alaga at magtanim. Dahil ang snake plant ay hindi ito mawawala sa mga halamang maswerte bawat taon. At kapag namulaklak pa po ang inyong snake plants, ay isa itong mas pinakamalakas na sinyales na kayo ay lalong swertihin. Sa bawat pagsubok, may nakatagong biyaya. Manatiling positibo at tiwala sa sarili. Hindi man perpekto ang bawat araw, lagi nating kayang piliin ang maging masaya. Ang liwanag ay laging nariyan para sa mga marunong tumingin sa kabila ng dilim. Sa bawat hamon, kasabay ang oportunidad para lumago at maging mas matatag. Bitbitin ang pag-asa sapagkat sa dulo ng bawat laban ay may tagumpay. Kung naniniwala kang kaya mo, kalahati ng laban ay panalo na. Laging tandaan, sa bawat pagtatapos ay may panibagong simula.